Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy and welcome to Bonfire Night! So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and sa po ng first time dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember! Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. So make sure natin na tayo ay nag-i-engage dito sa ating comment section and na-share na natin to sa ating mga timeline. So make sure natin na tayo talaga ay focus at wag natin hayaan na tayo ay ma-distract habang ongoing yung ating Bonfire Night. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Standing here in your presence, in a grace so endless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing close to thy grace. No, my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing
drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Washing over me, your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang ongoing po yung ating message for tonight, so manatili po tayong focus sa ating panonood and make sure natin na hindi lang tayo watching but tayo din ay nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, so he is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, School of Leaders 1 teacher, a loving husband and father. Let's welcome Henry Henares. Magandang gabi mga ka-bonfire and welcome sa ating gawain ngayong gabi. At wini-welcome ko po ang ating mga pastor,
headed by Pastor Rami sa CGS Philippines, kay Ate Del. Ganon din yung mga pastors natin sa CGS, sa Gawaran, sa Tondo, at the same time sa Dasmariñas. Ganon din sa mga primary leaders ng bawat churches at sa mga cell leaders na nandito po ngayong gabi. Welcome po sa ating bonfire night. Ganon din, wini-welcome ko rin po lahat po ng ating mga invites, mga first time po dito na nakasubaybay. Welcome po kayo sa ating gawain. At bago po tayo mag-start sa ating gawain, nanyayahan ko po ang lahat na sama-sama po tayong manalangin. We thank you and praise you, Father God, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa araw na pinagkaloob mo sa amin, and sa gawain na ito, we ask, Lord, your presence, and at the same time, Lord, we ask for wisdom, Lord, na maunawaan po namin ang iyong mga salita, at ikaw po, O Diyos, ang mabigyan ng kapurihan, at maibalik kami sa mga bagay na dapat naming gawin para sa kaluguran mo, O Diyos. We also pray, Lord God, na patuloy mong samahan kami at mula umpisa hanggang sa matapos. We also ask the presence of the Holy Spirit. Saang mang dako makarating ang gawain na ito, Lord God, ay patuloy na mangusap ka at mabigyan po kami, Panginoon, ng patuloy na kaunawaan sa mga salita mo na amin pong maririnig. I-guide mo rin po ako, O Lord, na ako ay bilang iyong lingkod, ay patuloy mong bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan. So, again po, magandang gabi sa lahat. Welcome po sa ating gawain. So, sa araw na ito, sa gabing ito, ino-observe po natin yung Good Friday. Okay. And at the same time, nakikita po natin saan man tayo dumako ngayon. Maybe yung iba ngayon na nag-i-enjoy sa pool dahil mainit. And the same time, nagbabanding yung mga mahal natin sa buhay, no? Yung iba, kung saan man dako kayo ngayon, no? Nagbabakasyon, okay yan. Pero maganda po na bigyan din po natin ng panahon yung isang oras nating gawain. And at the same time, mapagpala po tayo and maibalik tayo doon sa mga dapat nating hindi nawawala sa ating mga puso, sa ating mga isip. Okay. So, buksan po natin yung ating mga Bible in John chapter 3, verse 16 to 21. Ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. So dito po sa binasa natin, nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano ikaw niya binigyan ng pagpapahalaga, no? Sa buhay natin ngayon. Ikaw at ako, nakaranas tayo ng salvation mula sa Diyos, and because of that, lahat ng ating mga kasalanan, yung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, lahat yon, no, ay nilinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Now, gusto kong bigyan ng picture, mga kapatid, ang bawat isa sa atin na itong Lenten season natin ngayon, mga kapatid, hindi dapat natin binabaliwala yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Ikaw at ako, lahat tayo makasalanan. Amen? At sa kabila ng ating pagiging makasalanan, meron pa ring binigay ang Diyos sa atin. Na yung pag-ibig niya, sa sobrang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid, lahat tayo ay recipient, no? Recipient o nakaranas ng salvation mula sa ating Diyos. And at the same time, hindi
tayo matutubos sa ating mga kasalanan kung walang mag-iyahain o walang manunubos at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So makikita natin dito mga kapatid, dito sa ating binasa, na ang Diyos gumawa siya ng paraan para ikaw at ako ay maligtas. Okay? And at the same time, makita din natin na walang ibang greatest gift, walang ibang matinding regalo, no, na tayo ay pwedeng maranasan ng iba kundi ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. So that's why the Lord Jesus Christ came and died for you and for me. So I hope na ma-appreciate natin ang matinding sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ikaw at ako, nang dahil sa iyo, nang dahil sa akin, namatay ang ating Panginoong Hesus. Pinako siya sa krus, binayaran niya yung ating mga kasalanan, tinubos niya tayo, no? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. And I hope and I pray na this is the time for us to reflect what the Lord Jesus Christ did for you and for me. Amen to that. And at the same time, hindi inalaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. No? O hindi niya inaalaw na tayo ay mapahamak. Kundi may kailangan po tayong maranasan upang makita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. So ngayon ay alam ko yung iba sa atin nakapanood na ng mga story sa Bible, and at the same time, syempre yung Passion of the Christ, ganun din yung mga kababayan na natin na minsan ini-imitate pa yung ginawa ng ating Panginoong Hesus eh. Pero tapos na yon, tinapos na ng ating Panginoong Hesus. And now, I want you to reflect. Habang binabasa ko ito, makikita natin kung gaano ka kamahal ng Diyos. Okay? So, gusto ko muna tayo magkaroon ng reflection. And at the same time, makita natin, hindi biro yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa iyo, para sa akin. Alam nyo, kapag nakikita ko po ito paulit-ulit, hindi ko malubos maiwasan na hindi maiyak. Dahil nakita ko yung kabutihan ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na hindi siya karapat-dapat, pero kailangan niyang maranasan yun para sa iyo, para sa akin. Dahil ganun kakamahal ng ating Panginoon. Okay, so buksan po natin yung ating mga Bible in Isaiah 53, verse 3 to 8. Sabi dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog. Dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit pinawi ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. So nakita po natin yung picture ng ating Panginoong Hesus. Na-prophesy siya during time ni Prophet Isaiah. E nakita natin kung gaano naranasan ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesus, yung matinding pahirap, pasakit, at hindi siya makilala
bilang tao dahil sa dinanas niyang kaparusahan na dapat ikaw at ako ang dumanas nun. Kaya papamagatan ko po ang topic natin ngayong gabi is salvation, the greatest gift of God. So ano na ba yung regalo na natanggap mo na masasabi mong matindi? Okay? Ano na ba yung pinakamatinding regalo na natanggap mo, kapatid? Okay? Wala nang ibang titindi sa regalong binigay sa atin ng Diyos. At yun ay ang kaligtasan. Amen to that? Kaya makikita natin ngayong gabi, mga kapatid, na ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos hindi matatawaran. Hindi natin kayang i-compare. Because of His greatest love for us, binigyan niya tayo ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng kaligtasan, kailangan mamatay ang ating Panginoong Jesus. Kailangan niya magdusa. Okay. So ang tanong, why? Bakit ba na ang kaligtasan ay isang dakilang regalo ng Diyos sa atin? Number one, nakita ko dito na because it is from God that loves us. Grabe ang Lord, grabe ang Diyos kung magmahal. Di po ba? Ang tindi ng binigay sa atin ng Diyos na pag-ibig. Di ba? Pero most of us, binabaliwala natin ang Diyos sa buhay po natin. Marami sa atin, binabaliwala ang mga gawain na patungkol sa ating Diyos. Pero hindi natin nakikita yung picture ng paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Cell group, binabaliwala. No? Simbahay, binabaliwala. Pero kapag may mga karamdaman, may problema ang pamilya, may problema sa finances, tumatakbo sa Diyos. Binabaliwala si Lord. Kapag okay ang buhay, no? Balik sa inuman, no? Balik sa mga games. Pero hindi natin nakita. O madalas kinakalimutan natin. At sinasadya nating kalimutan na alam mo namang may gawain pero hindi ka nagpapakita. Di po ba? Na salvation, the greatest gift of God, because it is from God that loves us. Mahal ka ng Diyos. No? Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay maligtas. Pero bakit ganon? Bakit inaalaw natin yung ating mga sarili na kalimutan natin ang Diyos? Sabi sa Romans chapter 5, 8-9, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. In verse 9, since we have now been justified by His blood, how much more that shall we be saved from God's wrath through Him? See, ang tindi ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus para sa iyo, para sa akin. Grabe yung sakripisyo niya. Ang tindi ng pag-ibig niya. Napaka-pure, napaka-divine ng kanyang pag-ibig. No? Walang pwedeng mag-compare sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero minsan, ang nakakalungkot, binabaliwala lang natin si Lord. Naalala lang natin siya kapag ganito, yung Biyernes Santo, no? Good Friday, no? Mahal na araw. Pero after this, maybe yung iba sa atin nakalimutan na naman. Prior to this, actually, nakalimutan natin si Lord eh. Ngayon lang tayo nagre-reflect ulit. Pero gusto kong makita natin, mga kapatid, na every day, we must reflect how God loves us. Dinemonstrate niya yan. Pinakita ng Diyos sa atin yan kung gaano tayo niya kamahal, mga kapatid. Pinatunayan ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig, no? Nung namatay ang Panginoong Jesus para sa atin, para sa iyo. So, wala nang ibang tatapat sa dakilang regalo na meron po tayo, kundi ang regalo ng Diyos para tayo ay masave. Amen? So, it is from God that loves us. Mahal ka ng Diyos, mahal niya ako, mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya ito, wag natin baliwalain naman, mga kapatid, yung pag-ibig na binibigay sa atin ng Diyos. We are enjoying our salvation. We are enjoying the love of God
Pero most of us, minsan kinakalimutan pa natin. Dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa iyo, para sa akin. At hindi po ito biro. Hindi po ito biro. Bakit ang ibang disciple or bakit yung iba na hindi ito binibigyan ng pagpapahalaga? Bakit? Because they do not appreciate what God did for us. So yan po yung sad part, no? Kaya tayo dapat kaya nagpapasalamat tayo sa mga pastors natin, sa mga leaders natin, na tayo palagi binabalik tayo, ina-align tayo palagi. Kaya dapat ma-appreciate natin ito, mga kapatid. So salvation is being paid by the blood of the Lord Jesus Christ. Tinubos po tayo. Binayaran po tayo. At matinding pasakit ang naranasan ng ating Panginoong Jesus. What else? Ito lang, no? Minsan, mas pinagpapalit pa natin ang gawain ng ating Panginoon sa mga bagay na panandalian lang. Okay? Panandali ang outing, hindi naman masama po yun, no? Pero kung kapag bumabangga na yan sa gawain ng ating Panginoong Jesus, at palagi po natin ginagawa yan, yan yung nakalulungkot na pangyayari sa buhay po natin. Na parang nineglect na natin, na ang laking favor ng binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus, yet, binabaliwala pa rin po natin. So makita natin, mga kapatid, this is the greatest gift of God. So wag natin sayangin yung salvation na meron ka, na meron ako. Wag natin sayangin yung salvation na ibinigay sa atin, na may matinding pasakit bago po natin naranasan mula sa ating Panginoong Jesus. At nakita natin na ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin, hindi po natin kayang i-compare sa pag-ibig ng tao. Hindi po natin pwedeng i-compare yan sa pag-ibig ng asawa mo, ng boyfriend mo or girlfriend mo. No? Subukan nyo nga yan, mga kapatid. No? Magpapako sa krus ang mahal mo sa buhay. Hindi niya kaya. Mamatay para sa'yo? No. Only the Lord Jesus Christ can do that. So nakita natin, mga kapatid, kapag mapapansin natin dito sa binasa natin sa Isaiah, nakita ko dito na habang ini-imagine ko kung paano pinapahirapan ng ating Panginoong Jesus, ano kaya yung motivation ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo kung ano? Yung matinding pag-ibig niya sa'yo. Grabe magmahal si Lord. No? Pero ikaw, binabaliwala mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Ni 1 hour ka lang sa cell group, in a week, wala ka pa. Sa simbahay, magsisimbahay ka lang. In the comfort of our home, of your place, late ka pa. Hindi mo lang bihisan si Lord. Nasasamba ka sa Kanya. Di po ba? Kaya makikita natin dito, mga kapatid, na bawat isa sa atin, we should be aligned and we should be reminded, mga kapatid, no, na hindi pwedeng biruin o hindi pwedeng nating baliwalain yung pag-ibig na pinarana sa atin ng ating Panginoong Jesus. Okay. So bakit salvation the greatest gift of God? Number 2, it spares us from eternal damnation. Grabe. Grabe. Sa tiyak na kapahamakan. No? From being sure na ikaw ay mapapahamak dahil sa nagawa mong kasalanan, sa nagawa nating kasalanan, in-spare ka ni Lord. No? Pag sinabing spare, binukod para hindi mo maranasan yung eternal damnation. Di po ba? Kasi sabi sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Mga kapatid. Di po ba? And mababasa po natin yan in verse 16 to 17 ng John chapter 3. Sabi dito, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." And that is the Lord Jesus Christ.
Amen? Kaya makikita natin doon sa verse 17 na hindi niya binigay pinadala ang kanyang bugtong na anak para ito ay patuloy ng pahamak, kundi but to save the world through Him. In verse 17 ng John chapter 3. So, it is good to know, and it's a blessing to know, na tayong lahat, ikaw na nakakilala, may tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus, no? Binukod ka niya sa tiyak na kapahamakan. Imagine that. Ano yung tiyak na kapahamakan? That is hell, mga kapatid. At totoo po yan. Nasa Bible po yan. No? Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao eh. Kapag wala siyang Kristo, sigurado sa naglalagablab na apoy ang punta ng kanyang kaluluwa. Kapag may Panginoong Hesus Kristo ka, tiyak at na nasa langit ka pupunta. So spare us from eternal damnation. Biruin ninyo mga kapatid, imbes na tayo ang mapunta, no? Binukod pa tayo ng ating Panginoong Hesus. At God demonstrate His love for that. So mga kapatid, no, wala nang ibang pwedeng makadala sa atin sa tiyak na langit, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya huwag kayong maniniwala sa pambobola ng mga kalalakihan dyan, no? Yung mga bulerong kalalakihan, mga katataya. Bibigay ko sa iyo ang langit. Bibigay ko sa iyo ang lahat. No? Binigay nga ang langit. No? Binigay ang langit na puro black eye. No? Nga puro star ang nakikita ni Mrs. Ayun, naniwala kasi. Hindi nagpa-disciple eh. Okay? So, nagsisi na lang nung kinasal na. Ayan. Hindi niya alam na yung tao palang mali niyang minahal, yun yung magdadala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Kaya mga youth, no, mga kabataan na nanonood ngayon, no, huwag kayong magpabola. May mga alam ako na nagpabola eh, no, nadaan sa bola. Ayun, nagkabola nga. Nagkabola ang tiyan. Okay. And at the same time, ayun, madalas, it's either nasasaktan niya yung asawa niya, at the same time, walang magandang buhay. Kaya alam niyo dito sa discipleship, mga kapatid, dito baguhan tayo ng buhay eh. Kung magpapadisciple ka, may future ka. Kung di ka magpapadisciple, may future ka din. May future ka din sa tiyak na kapahamakan. Tandaan po natin yan. So ito warning ito sa mga kabataan din. No? Huwag din tayo masyadong relax. Huwag kayo masyadong relax na porket okay lang yung mga parents ninyo, kilala si ganito, si girlfriend nyo, si boyfriend nyo, eh masyado nyo namang inaabuso. And at the same time din, yung mga parents din. No? Dapat ang mga parents din watchful. Hindi rin tayo dapat nangungunsinte. No? Porket okay sa atin yung girl or yung boy, eh okay lang na palagi nandyan. So, meron pa rin tayong dapat boundaries. Kasi, minsan tayo din yung nagiging cause kung bakit napapahamak yung mga anak natin eh. No? Porque nagagantahan tayo doon sa girl or sa boy na dinadala ng mga anak natin, okay na sa atin. Hindi natin inaalam kung ano din yung mga attitude. Minsan, mga parents din eh, may pagkukulang eh. Diba? So, dapat maging watchful din tayo. Huwag din natin i-allow at kilalanin din natin yung mga tao na nakapaligid sa ating mga anak. Di po ba? Kilala nyo ba yung mga background niyan? Nagpa-disciple ba talaga ng gusto yan? Malalim ba sa Lord yan? Okay. So baka mamaya dalhin pala, kumbaga, nagpa-disciple nga, no? Eh tiyak na hindi naman pala genuine. Marami akong kilalang ganyan. Akala mo sa una, disciple, no? Sumusunod, ayun, nung nakuha na si girl, nung nakuha na si boy, ayun, lumabas na yung tunay na kulay. Ayun. Napahamak na. Okay? So, ito, mga kabataan, wag din nating baliwalain yung pangaral sa atin. Hindi porket mga Gen Z na kayo ngayon, no? Marami kayong alam, no? Pero iba pa rin yung alam ng mga naka-experience. Amen? So, makinig. Para hindi mapahamak. Ganon din, pagdating sa discipleship, makinig.
para meron tayong ma-harvest. At hindi na tayo maging cause ng kapahamakan ng mga kapwa natin. So salvation, it spares us from eternal damnation. Amen? Siyempre naman, kapag may salvation ka kapatid, ini-spare ka na talaga ng Lord sa tiyak na kapahamakan. Alright? At naparito ang anak ng Diyos to seek and to save the lost. Ikaw at ako ay maligtas. Hinanap ka ng ating Panginoong Jesus. And the third, it brings us to eternal life. Okay? Why salvation, the greatest gift of God? It brings us to eternal life. No? Dinadala tayo nito sa buhay na walang hanggan. No, meron kang buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Jesus. In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. So alam na alam po natin ang verse na to, di ba? That is our one verse evangelism. It brings us to eternal life. Nakita mo ang kalagayan ng isang tao. Ang kalagayan natin bilang tao, malayo tayo sa Diyos. Likas yan sa atin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya yung kanyang bugtong na anak sa atin. No? That is the Lord Jesus Christ. At naranasan natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya dito, mga kapatid, makikita natin, dapat ako, ma-appreciate ko ng malalim. Hindi lang mababaw dapat. Ma-appreciate ko ng malalim yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Amen? Dapat bilang ako na nakakilala sa ating Panginoon kahit single man ako, no? Or with boyfriend or girlfriend, dapat mas ma-appreciate ko pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Mas matindi pa rin magmahal si Lord kaysa sa boyfriend or girlfriend mo. Mas matindi pa rin magmahal si Lord kaysa sa magulang mo. Kaya dapat mas na-appreciate natin ito. So nakita natin, mga kapatid, bilang mga recipient, nakakilala sa ating Panginoong Yesus, wow, ang tindi. Grabe yung regalo ng Diyos sa akin. And that is salvation. Kaligtasan. Kaligtasan ng aking kaluluwa. At napakatindi ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ano naman yung dapat nating i-respond? No? Ano naman yung dapat nating gawin? Bilang isang recipient, bilang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Hindi lamang natapos dyan, mga kapatid, na nabigay natin yung buhay natin. Meron po tayong kailangan gawin. Habang nabubuhay po tayo, hindi po tumitigil ang winning soul. Hindi po tumitigil ang mag-abot tayo ng ibang tao. Hindi po tayo titigil na hanggang doon na lang tayo. Okay? So nakita natin yung greatest gift ng Lord sa atin. And yan yung kanyang binigay na kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Paano naman tayo magre-respond? Yan ang tanong. Okay? So, ikaw at ako, nakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, namatay at naghirap ang ating Panginoong Jesus, dumanak ang dugo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, no? At binukod tayo sa tiyak na kapahamakan. Imagine that, kapatid. Tapos patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Ano ba yan? No? Mga patago pa. No? Patuloy ka pa rin tumataya sa loto. Sa online sabong. Ano ba yan? No? Ano ka pa din? Nagpapabiktima ka pa rin. Kahit hindi ka naman biktima. Di po ba? Sad part, di ba, mga kapatid? Naninira ka pa rin ng kapwa. No? Hindi mo pa rin binabati yung kapwa mo leader. Di ba? Mas mataas pa rin yung pride mo.
nakakaya naman kay Lord. Di po ba? So dapat, baguhin na natin yung way of attitude natin towards God. Am I a true disciple of the Lord Jesus Christ? So, paano tayo magiging makakatulong sa great harvest kung hindi natin to gagawin? Now, we need to use our life for the benefit of other people also. Amen. So, how do we respond? Number 1, win people for Christ. Nung nakita mo yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, meron akong kailangan gawin. No? Meron akong kailangan gawin. At ano yon? Win people for Christ. Dalhin natin yung mga tao na alam nating nasa kadiliman pa, hugutin natin sila. At paano yon? Simple lang. Pray for them. No? Hugutin natin sila sa dilim. Yan po yung respond ng isang tunay na ligtas. Dapat buhay sa kanyang puso ang ginawa ni Kristo. Na hindi lamang ako at ikaw, kundi dapat mag-abot pa tayo. Kaya po tayo by great harvest. Ayan po yung respond natin. Yan naman po yung tugon natin dahil sa kabutihang ginawa sa atin ng Diyos at sa kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. We need to win people for Christ. Sabi sa Matthew 28, okay, 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Diba? So makikita po natin dyan, mga kapatid. So how do we respond? Paano po tayo tutugon? Nung naranasan mo na, naunawaan mo yung pag-ibig at kadakilaan ng ating Panginoon, meron pa tayong kailangan gawin. Win people for Christ. Kailangan natin silang hugutin sa dilim. So isipin mo na ngayon kung sino yung mga tao na nais mong bahaginan ng kaligtasan na meron ka. Kung ikaw ngayon, no, nanonood ka, think of those people. Banggitin mo yung mga pangalan nila sa Diyos. No? Pag-pray mo sila, mga kapatid. How do we respond? Consolidate them. When you win people, you're not just winning them. You need to consolidate them. Kailangan natin silang i-consolidate for them na magkaroon sila ng malalim at matibay na pananalig sa ating Diyos. And consolidate them to become disciple. Disciple of what? Disciple of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, nung nabubuhay siya dito, matinding foundation na binigay niya sa kanyang 12 disciple. Diba? Pero despite of that, may naghudas pa din. Okay? Ito lang minsan nakakalungkot. Isa pa lang, 3 pa lang, ang nawiwin natin, nag-left the group na, no? Nasiraan ka na rin ng kalooban. Okay, mga kapatid? No? So dapat tayo, ayusin din natin yung attitude natin. Magpalalim din tayo sa ating Panginoong Yesus. Magpa-disciple tayo sa ating mga mentor. Kaya yung mga mentor natin, yung mga sa leaders natin, blessing sa atin ni Lord yan eh. Pag hindi tayo sumusunod sa kanila, paano tayo makakatulong sa great harvest? No? Chinek lang, hinahanap nga ni leader ngayon yung ano mo, yung devotion mo eh. Okay, left the group. Okay. Hindi mo lang nagustuhan yung sinabi ni leader dahil kinokorek ka niya, nire-review ka niya, alis sa group. No? So marami tayong kailangan pang gawin and kailangan po nating ayusin pa minsan yung ating attitude. So tayo din, ako din bilang leader, hindi rin ako dapat complacent eh. Dapat maging consistent. Kasi the more we just complacent, sometimes dyan napupunit nga yung ating net. Okay? Dapat binabantayan talaga natin yung mga dinidisciple natin. The way they are posting, the way, kung ano yung mga sinishare nila sa kanilang timeline. Ikaw, ano ba yung sinishare mo sa timeline mo? No? Check mo nga mamaya yan, mga leader. No? Yung mga timeline ng inyong mga dinidisciple. Sometimes yung pride minsan, yan yung nagpapadilim sa vision natin eh.
Kasi hindi ko siya babatiin kasi meron siyang ginawa sa akin. Okay? Yan yung pumapatay at yan nagpapadilim sa vision natin. Hindi ko siya babatiin kasi basta mataas ang pride ko eh. No? Wala, gusto ko lang. No? Hanggang kailan lilipas yan? Okay? Sometimes, minsan, hindi natin alam. Mamaya, biglang dumating na si Lord. Habang nanonood, tapos nakita mo pa yan sa heaven. Ang tanong kung ikaw rin ba ay nasa heaven. No? So, how do we respond, mga kapatid? Okay? Balik po tayo dun sa ating respond. We must consolidate people. Kasi the more we consolidate people, the more they will grow, the more they will be matured. At kung ikaw naman, minsan nakikita mo yung sarili mo, ako minsan ganun, mga kapatid. Minsan nagiging immature. Yung mga katwiran na hindi naman katwiran, mga kapatid, alisin na natin yan. Consolidate mo din yung sarili mo. Balik ka rin dun sa consolidation. Ako yan ang ginagawa ko minsan eh. Natututo din ako sa mga kinoconsolidate ko. No? Kasi pag hindi tayo natututo, hindi tayo makaka-respond. Hindi tayo makakatugon, mga kapatid. Bumabagal ang vision kapag hindi tayo tumutugon sa vision. And paano tayo tutugon kung tayo mismo hindi natin pinatibay yung ating mga sarili sa consolidation? Kaya mahalaga tayo bilang mga disciple, huwag nating baliwalain itong mga verses na binibigay sa atin. Memorize it. No? And continue to move all for the glory of God. So how do we respond? Hindi lamang natin sila na-win, kundi dapat natin sila kino-consolidate. And the next is guide and send them. So, paano tayo magkakaroon ng great harvest kapag hindi natin ginaguide yung mga dinidisciple natin at hindi natin sila hinahayaan na makabudi ng kanilang cell group? So the more we appreciate what Jesus did for us, the more na ito yung magiging fuel natin to reach out people for the glory of God. Kaso, lagi tayong merong katwiran. Ang hirap niyan. Wala pa akong time. Ang hirap niyan. Wala pa akong oras para gawin yan. Magle-left the group muna ako. Ang hirap niyan kasi wala kaming bigas. No? Ang hirap niyan kasi wala akong pambayad sa mga gawain, sa mga mentoring. Ang hirap niyan. Okay. Ang dami nating dahilan na minsan yan yung pinapang-counter natin para magkaroon tayo ng excuses na mawala sa limelight, mawala tayo sa direksyon na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. And I want you to go back, mga kapatid, what the Lord Jesus Christ did for you. Napaka-precious mo sa Kanya. Napaka-precious natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? And the simple things that the Lord Jesus Christ wants us to do is to win people for Him. Consolidate and make disciple them, mga kapatid. Pero sometimes, madalas, mas nangingibabaw yung ating mga katwiran. Question. Paano kaya kung ang ating Panginoong Jesus o ang ating Diyos ay hindi tayo binigyan ng pagkakataon na maligtas? Imagine mga pangyayaring yan, mga kapatid. Paano? Ano kaya ang buhay natin? Di po ba? So, I want you to go back to the cross sa gabing ito, mga kapatid. At huwag nating sayangin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. I want you to go back to the cross and tell Him, no? Magpasalamat ka sa Kanya. Dahil despite ng madilim mong kahapon,
despite ng napakabigat na kasalanan na ginawa mo, na sa tingin mo napakabigat. You commit adultery, you commit sins na hindi mo kayang isipin. No? Nakapatay ka ng tao, nakapanloko ka ng tao, no? But the Lord Jesus Christ paid it for you and for me. At yan yung napakatinding regalo ng ating Panginoon. Huwag mo namang sayangin, kapatid. At huwag mo ring hayaan na forever ka na lang dyan. We need to win people for us na magkaroon tayo ng great harvest. Pagsisihan na natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoong Jesus. We must restore people to the Lord Jesus Christ. Amen? Kailangan nating i-restore ang tao sa ating Panginoong Jesus. Na kung ikaw at ako naranasan mo ang regalo ng ating Panginoong Jesus, dapat ibahagi mo rin yan sa iba. And that is our nature. Na tayo bilang tao, mapagbigay tayo sa ating kapwa. How much more the salvation na meron tayo na hindi natin kayang ibigay sa ibang tao. Sa magulang mo, sa mga kapatid mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga katrabaho mo. And huwag naman natin itapon lang ang binasa ko kanina, mga kapatid. No? Na matinding pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So I hope ngayong gabi, mga kapatid, let us continue to reflect. Let us continue to seek the Lord Jesus Christ in our life. Na talagang nandyan sa puso mo bilang iyong Diyos tagapagligtas. At nakita mo that you can imagine kung paano siya hinampas, paano siya pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga in conclusion, sabi dito, mga kapatid, as a recipient of salvation, we must appreciate what God has done for us and bring people around us to Jesus. No, dalhin natin sila sa ating Panginoon. Bakit? Who died, namatay, tinubos tayo, redeemed, justified, and paid for all our sins at the cross. Grabe. No? So kung ikaw bilang isang disciple, isang tao nakakilala sa ating Panginoon, at ikaw, kahit invite ka lang dito, ma-appreciate mo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, yung paghihirap niya sa krus, dahil sa matinding pag-ibig niya sa iyo at sa akin. And at the same time, let us not waste. Huwag nating itapon. Huwag nating hayaan lang. Let us not waste what He did for us. So I hope ngayong gabi, mga kapatid, this is a reflection. And makita natin yung ating mga sarili. Hindi ko pala dapat sayangin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ko pala dapat sayangin ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko pala dapat sayangin ang Kanyang kabutihan sa akin. Hindi ko pala dapat sayangin ang pagmamahal niya sa akin. So ngayong gabi, mga kapatid, reflect. Continue to reflect what the Lord Jesus Christ did for you. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihang sa lahat, marami pong salamat sa pag-ibig na amin pong naranasan. Marami pong salamat dahil ang pag-ibig mo ang siyang naging dahilan para kami ay maligtas. At ibigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po sa iyong dakilang katapatan sa aming buhay. Lord, I pray na ang buhay na ito bilang isang taong nabago, binago, at nagpapabago ay maging pagpapala una sa aking sambayanan, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, and at the same time, Lord, sa mga tao na gusto kong mawin
para sa iyo. Gamitin mo ang buhay ko, O Diyos, to reach out other people. Na hindi ko sayangin ang ginawa mong favor sa akin, O Diyos. Lord, I pray na sa mga lahat ng mga nakikinig nanonood ngayon, patuloy kang mangusap na ang bawat isa sa amin may kailangan gawin for us to have a great harvest for this year 2024. We need to win people for you. We need people to consolidate. We need people to guide them and send them, Panginoon. Nakatulad sa amin na nabago ang buhay, magbago din kami ng buhay ng ibang tao sa pamamagitan mo. At hindi po namin ito magagawa kung walang pagsama sa amin ng Holy Spirit. So Lord, we pray na sa gabing ito, napagpala ang lahat at ma-fuel up kami sa darating naming simbahay, O Diyos, na makakadala kami ng mga souls, all for your glory, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na nanonood, saan mang dako siya sa oras na ito. Lord, I pray and declare healing sa mga tao na may karamdaman, sa mga taong slave pa ng mga kasalanan, O Diyos. Palayain niyo po sila. Sa mga tao na may matinding pinagdadaanan sa oras na ito. Alam po namin, Lord, lahat ng ito ay binayaran mo na sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gabing ito sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanood ngayong gabi. God bless po sa lahat. Thank you, Jesus. Thank you for the greatest gift that you've given to us.
working in me. You're working in me. It is the life-giving days of heaven. Your kindness revealed. Your kindness revealed to me. Let us thank the Lord today by worshiping Him. Come on, church. It's the greatest gift of love. 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 Oh, it's the greatest gift of love. 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 With all our voice, let's sing. It's the greatest gift of love. It's the greatest gift of love. It's the greatest gift of love. Yes, Lord. It's the greatest gift of love. It's the greatest gift of love. It's the greatest gift of love. Jesus, you're the greatest gift of love. 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 Thank you, Lord. You're the greatest gift of love. You're the greatest gift of love. You're the greatest gift of love. For the last song, let's declare. You're the greatest gift of love. You're the greatest gift of love. You're the greatest gift of love. Thank you, Lord, for your mercy, for your love, for your kindness. This Christmas ay nang lagi namin tatandaan. Let's worship the Lord once again. Mercy's pouring down on me. Mercy's pouring down on me. I am clean. I am clean. Mercy's pouring down on me. Mercy's pouring down on me. I go free. Oh, I go free. Thank you, Lord. Thank you po, Sir Henry, sa message na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. At alam ko, marami tayong natutunan. Kaya we encourage everyone to still post your takeaway lines or learnings sa ating message tonight using these hashtags.
So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin, yung mga disciples, and sa mga invites. We pray na makasama po kayo sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize natin to all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday, online simbahay. So patuloy tayo mag-stay tuned ng live mismo. Kaya we encourage everyone na ando pa lang 6 a.m. Nandun na tayo sa ating live. And we also encourage everyone sa Sabado pa lang, ando na yung nirarally na natin ang ating invitations para ang ating mga kaibigan, family, or colleagues, they can also be blessed sa message na ihahatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rame Hinares Jr. So, thank you and God bless.